Hi everyone! Welcome muli sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. So, makakasama niyo muli ako, Pastor Charlie Nakutanan, para sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So, from Jesus Christ Saves Global Outreach Church, Kamarin Family. Purihin ng Diyos. So, sa oras na ito ay himukin na po natin yung mga kasama natin sa bahay na sila po ay makinig na po ng salita ng Diyos. Hallelujah! So, napakalaga po na tayo po ay nakikinig ng Word of God. Purihin ng Diyos. So, lahat po ng mga taga-subaybay po natin all over the Philippines, all over the world. So, welcome everyone. Siyempre, ang kabuuan ng Jesus Christ Saves Global Outreach Church, Kamarin Family. So, welcome po sa lahat. Purihin ng Diyos. So, sumandali tayo mo at manalangin, Lord. Thank you once again sa aming pakikinig muli ng salita. Patuloy mangusap ka sabat sa amin, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Let thy name be glorified sa kabuuan ng pag-aaral namin ito yung salita. In Jesus' name, Amen. 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 Purihin ng Diyos. So, sa oras na ito, tayo po ay dadako na sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So, nasa ikalawang bahagi po tayo sa ating pinag-aaralan about trusting God fully. So, muli nating basahin yung ating foundation verse sa book of Proverbs 3 verse 5 to 7. So, sabi ron, trust in the Lord with all your heart and lean not your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. So do not be wise in your own eyes, fear the Lord, and depart from evil. So napaganda po ang palaala ito sa atin ng Diyos, na tayo magtiwala sa Diyos with all your heart, ng buong puso. Okay? At sabi niya, huwag manangan sa sariling karunungan. Amen? At sa lahat ng ating mga lakad, kilalanin natin ang Diyos, acknowledge natin ang Panginoon. And sure, sabi ng Diyos ay Kanya pong pagtatagumpayin niya. Ida-direct niya yung ating mga lakad. Okay? Yung ating mga landas. Kaya napaka-importante po yung ating pagtitiwala sa Diyos. Hallelujah. So, verse 7, do not be wise in your own eyes. Fear the Lord. Depart from evil. So, wag mong ipagyabang ang iyong mga nalalaman. Amen? Galang mo, sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. Amen? So, yun po yung paalala sa atin ng Diyos. Purihin ng Diyos. So, sabi ko nung nakaraan, ang verse na ito, Proverbs 3 verse 5 to 7, this verse encourage us as believers in Christ to abandon our reliance, okay, on our own understanding. So, iwanan na natin yung ating mga sariling pagtitiwala natin sa sarili natin. Okay? Sa ating mga sariling kaunawaan. At ang paalala sa atin ng Diyos, seek. So, we must seek divine guidance sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Okay? So, napakahalaga na lahat ng aspeto ng ang buhay natin, ang guidance ng Panginoon. Okay? Ay atin pong yakapin, hanapin ang kanyang banal na gabay sa buhay natin. Amen. So, nung nakaraan, nagbigay pa ako ng mga 3 aral na nakuha natin dito sa book of Proverbs 3 verse 5 to 7. So yung ating functional question or o functional question natin dito, sabi nito, ano po ang mga aral na makukuha natin dito sa Proverbs 3 verse 5 to 6 o to 7? So ano nga ba yung mga aral na nakuha natin? So nagbigay po ng 3. Number 1 is wholehearted trust in the Lord. So buong pagtitiwala sa Panginoon. So yun yung sabi niya sa verse 5. Trust in the Lord with all your heart. Magtiwala sa Panginoon ng buong puso. So buong puso tayo magtiwala sa Panginoon. Amen? So, sabi nga, ang pundasyon, so the foundation of believer's relationship with God is trust. Okay? Trust. So, trusting God with all your heart, ibig sabihin, placing complete confidence. Amen? So, trusting God with all your heart means placing complete confidence in His character, promises, and plans. And take note, pag ginagawa natin ito, nalagay natin yung pagtitiwala natin sa Diyos,
Ang sabi nga ng Panginoon, paalala niya sa atin, this leads to a deeper relationship. Kanino? Sa Panginoon. And allows us to surrender our anxieties and doubts. Amen? So, pangalawang naibigay ko po ng nakaraan na aral na makuha natin dito sa Proverbs 3 verse 5 to 7 is the danger of relying on our own understanding sa ating short recap. So, ang panganib ng pagtitiwala sa sariling unawa. Kaya ayaw ng Diyos na tayo magtiwala sa sariling nating unawa kasi may panganib. Proverbs 3 verse 5b, sabi ron, do not lean your own understanding. Amen? At huwag kang manangan sa iyong sariling karunungan. Why? So leaning on our own understanding can lead to a confusion, misguided decision. So human's wisdom is limited and frequently flawed. Amen? Kaya napaka-importante po, huwag tayong manangan sa sarili nating karunungan. Manangan tayo sa Diyos. Amen? Okay, so pangatlo na banggit ko po nung nakaraan, natin pinag-aralan, napakalaga na maintindihan po natin. So, acknowledging God in all our ways. So, ang pagkilala sa Diyos sa lahat ng aspeto ng buhay o sa ating mga daan o paraan. Proverbs 3 verse 6, sabi ron, in all your ways acknowledge Him, He shall make straight your paths. Sa lahat ng inyong gawain siya ay alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tahakin. Yun ang blessing pagka acknowledge natin si Lord, kinilala natin si Lord. So lahat ng ating mga gagawin, lahat ng ating mga pupuntahan, papatnubayan tayo ng Diyos. Lahat ng mga lakad natin, papatnubayan tayo ng Diyos. Amen? So, palala niya, acknowledging God in every area of our lives, whether in decision, relationship, or daily activities, invite His wisdom and presence into our circumstances. Amen? Kaya napaka-importante po yung pag-acknowledge natin sa Panginoon. Hallelujah! Okay, so punta na po tayo sa pang-apat sa ating pinag-aralan about trusting God fully. Fourth, the promise of guidance and direction. Okay? Proverbs 3 verse 6, sa ating foundation verse, sabi ron, and He will make straight your paths. Hallelujah! Sa lahat na iyong gagawin, siya ay lalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tahakin. Take note, this verse assures us that when we trust and acknowledge God, He promised to guide us. Amen? So making straight your path symbolizes removing obstacles and providing clear direction. Purihin ang Diyos. So making your straight path symbolizes removing. Alin pong re-remove ng Panginoon? Yung mga obstacles. And providing clear direction. Yun ang blessing. Hallelujah. Pag tayo po ay nagtitiwala sa Diyos ng puli, ng lubos. Ano yung blessing? Nangako siya ng guidance and direction. Amen. So He will make our straight or He will make straight your paths. Amen. So, malinaw po sa verse na ito. So, gagawin niyang, sabi diyan, ang ating mga daan. So, making your straight your path symbolizes removing obstacles and providing clear direction. So, ibig sabihin, lahat ng mga harang sa ating mga daan, ang alisin ng Diyos. Po-provide niya yung malinaw na direksyon. Amen. Yan yung promise niya pag tayo nagtitiwala sa Diyos ng lubos. Take note, it encourages reliance on God's plan over our own attempts to control our circumstances. Amen.
Purihin ng Diyos. Proverbs 3 verse 32 verse 8. Ano sabi ng Bible sa ating supporting verse? I will instruct you. Sabi ng Panginoon, I will teach you in the way you should go. I will counsel you with my eye upon you. Hallelujah. So napaganda yung promise ni Lord. I will instruct you. I will teach you. Amen? Yung paalala sa atin ng Panginoon. Psalms 32 verse 8. Napaganda po yung sinabi ng ating Panginoon. Basahin natin sa Tagalog. Psalms 32. Okay, Psalms 32 verse 8. So sabi po sa Tagalog, basahin natin. Ano po nakalagay? Sabi ni Yahweh, aking ituturo ang iyong daraanan. Si Lord yung magtuturo ng ating daraanan, mga kapatid. At ako ang sayo'y magbibigay payo, kita'y tuturuan. Yun yung promise ng Diyos. Pag tayo nagtitiwala sa Panginoon ng lubos. Panglima na makakuha nating aral dito sa Proverbs 3 verse 5 to 7. Nasa verse 7 na po tayo sa ating verse by verse. Okay? So ano po sabi dito? Fearing the Lord through wisdom. Amen? Ang takot sa Panginoon, tunay na karunungan. Proverbs 3 verse 7, be not wise in your own eyes, fear the Lord, and turn ye away from evil. Huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Igalang mo't sundin si Yahweh at lumayo ka sa kalikuan. Amen. Take note, genuine wisdom comes from proper reverence for God. Amen. So, ang tunay na karunungan nanggagaling. Amen. So, sa tamang paggalang natin sa Diyos, para sa Diyos. So, this fear is not about being afraid, but rather having profound respect and awe for His authority and majesty. So, ang takot na ito hindi tungkol sa pagiging natatakot ka, kundi isang malalim na paggalang at paghanga sa kanyang otoridad at kadakilaan. Amen? Kaya, kasi dalawang klase kasi yung takot Ano yun? Takot dahil nakagawa ng kasalanan, baka siya'y maparusahan. Ito namang takot na ito sa Panginoon, fear the Lord, ibig sabihin, ibig sabihin paggalang. Takot tayo na gumawa ng masama. Takot tayo na gumawa ng hindi ka nais-nais sa Panginoon. Amen? Kaya ang pagkatakot sa Diyos, sabi nga, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, sabi ng Proverbs 1:7. Amen? So, kaya napaka-importante yung pagkatakot sa Panginoon. Amen? Paggalang. Hallelujah. So, yun po mga kapatid. So, take note. Turning away from evil aligns us with God's righteousness and keeps us on the right path. Amen? So, ang pag-alis o paglayo sa kasamaan ay nagbibigay daan sa atin upang makilala ang katwiran ng Diyos at mapanatili tayong nasa tamang landas. Amen? So, pag tayo nagtitiwala sa Diyos, magiging tamang landas natin. Kaya yung mga taong walang takot sa Diyos, walang tigil sa paggawa ng kasamaan. Kaya nga lumalaganap yung mga kasamaan Lumalaganap yung mga patayan, mga snatching, karnaping. Bakit? Kasi walang takot sa Diyos yung mga taong gumagawa ng ganyan. Ang taong may takot sa Diyos, hindi gumagawa ng masama sa kapwa niya. Amen? Kaya napaka-importante po itong ating pag-aaral na ito. Okay, Proverbs 1:7, sabi ng Bible, the fear of the Lord is the beginning of knowledge o wisdom. Fools despise wisdom and instruction. Amen? Hallelujah. So, ang pagkatakot sa Panginoon ay simula ng karunungan. Amen. Kaya napaka-importante po yung pagkatakot sa Panginoon. Kasi pag may takot tayo sa Panginoon, naglalayo ito sa atin
sa paggawa ng kasamaan. Amen. Purihin ng Diyos. So sa ating pagkatapos, sa ating conclusion, so Proverbs 3 verse 5 to 7, take note, encourage us as believers of Christ to place our trust in God above our own understanding. Amen. So, ang Kawikaan 3:5 to 7 ay naghihikayat sa atin na mananampalataya sa Panginoon na ilagak ang ating pagtitiwala sa Diyos. Higit sa ating sariling pangunawa. Amen? So, ilagak natin yung pagtitiwala natin sa Diyos. Higit sa ating sariling pangunawa. Take note, by wholehearted relying on Him. Acknowledging Him, yung pagkilala natin sa Kanya, sa buong aspeto ng buhay natin, in all aspect of life, and pairing the Lord. Take note, we ensure His guidance, making our path straight and clear. So, sa pamagitan ng pagtitiwala at pagkilala sa Kanya, at sa takot sa Panginoon, natitiyak natin ang Kanyang gabay na nagiging sanhi upang ang ating landas ay maging matuwid at maliwanag. Hallelujah! So, the book of Proverbs 3 verse 5 to 7 serve as a crucial reminder. So, mahalaga po itong palaala of the transformative power of God. Amen? Transformative power of trust in God, leading wisdom, peace, and fulfillment in our journey of faith. Hallelujah. And take note as we apply these principles. Amen? So we experience the reassurance that comes with knowing we are following the path laid out by our Creator. Hallelujah. So habang tayo nag-a-apply sa mga prinsipyong ito, take note, maranasan natin ang katiyakan ng pag-alam na sinusundan natin ang landas na itinakda ng ating manlilikha. Amen? Kaya napaganda po itong paalala sa atin ng Diyos sa Book of Proverbs 3 verse 5 to 7. Hallelujah. Na sinasabi niya muli sa ating pagkatapos, nasabi ng Panginoon, trust in the Lord with all your heart. Lean not your own understanding, in all your ways acknowledge Him. He shall direct your paths. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and depart from evil. Kaya ka magtiwala buong puso at lubusan. Huwag kang manangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tahakin. Huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Igalang mo't sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. Purihin ng Diyos. So, napakaganda ang paalala ito sa atin ng Diyos. Trusting God fully. Amen. So, manaling muli tayong yumuko at manalangin, Lord, thank you once again sa iyong mga salita na aming narinig sa oras na ito. Patuloy ka naming pinapasalamatan sa mga paalala mo sa amin. Jesus' name. Taas lang po muna natin ating dalawang kamay. Sundan natin maksing panalangin. Sabihin natin, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumalapit ako sa iyo, nagpapakumbaba sa iyong harapan. Humihingi pa ako ng tawad sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Linisin niyo pa ako ng banal na dugo. Binubuksan ko ngayon ang aking puso. Tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Isulat niyo po aking pangalan sa aklat ng buhay. In Jesus' name, Amen. Amen. Ako na lang po manalangin, Lord. Thank you. Sa oras na ito, sa lahat po ng mga nakinig ng salita, pagpalain mo silang lahat. Maging ang mga tumanggap sa iyo. In Jesus' name. Lubusan kanilang makilala sa malalim at bibliyang kaparanan.
Pinapanalangin ko din po, Diyos, ang mga nangailangan ng kagalingan, pagalingan niyo po sila. Ganoon din, O Diyos, ang mga naguguluhan, bigyan mo sila ng kapayapaan. Nangailangan ng pinansyal, magmiracle ka sa kanilang mga pinansyal na pangailangan. Salamat po, Diyos. Ipuin niyo po ang mga anak mo, Diyos, na nakatune in sa oras na ito. Pangalan niyo anak na si Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. Amen. Purihin ang Diyos. So maraming salamat po sa pakikinig niyo ng salita ng Diyos. So muli ang ating mga reminders. So every Sunday, tuloy-tuloy po yung ating Sunday service, 9 o'clock in the morning. Doon lang po muli yan sa number 500 Hillcrest Village, Camarin Road, Caloocan City, sa may Sabangan Building. Harap lang po yan ng Elevate Town Center sa may may Hillcrest Gate 2. Okay, so sa ibaba po ng Sabangan Building, mayroon po doon City Savings Bank. Nasa 3rd floor lang po tayo. So welcome po sa lahat. Every Saturday rin po, 8:30 in the morning, tuloy-tuloy po yung ating panalangin po doon. Okay, at midweek service natin, nagpapatuloy rin po through FB page ng Jesus Christ Saves Global Outreach Church, Camarin Family. So na 6:30 p.m. So encourage everyone to join. Mag-tune in po kayo at mag-like sa ating FB page. At yung ating panalangin din po through Google Meet, tuloy-tuloy rin po. Every Wednesday, 8 p.m. Amen. So God bless po sa lahat. Bye-bye.